Ito Ford Everest 2016 diesel manual. Sabi hindi raw nag-i-start. Nag-i-start pero nawawala. Namamatay, kaka-overhaul lang. Nung in-scan ko, hindi ko pa hindi pa to kinakrank, naka-on lang siya. Ito yung nakuha kong mga code. Yan, camshaft position sensor, yan. Tapos may isa pa, yan to CPS circuit fault P0335. Tapos ito ICP2 low engine cranking P2291. Ito cooling fan 1 control circuit malfunction P0480. Tapos ito P0528 no speed detected. Pag ganito, sa tingin ko dito muna dapat mag-focus sa camshaft. Okay, sa CKP, sa pagkakaalam ko kasi mga paps, sa CKP minsan nag-i-start siya pero minsan din kapag nag-i-start siya namamatay. Pero sa case nito, CMP, camshaft position sensor A. Hindi ko lang alam dito kung anong history nito. Sabi kasi kaka-overhaul lang. Siguro mga paps, baka kung may problema sa CKP, dapat na rin palitan yung CMP, or kung may problema sa CMP dito sa camshaft position sensor, posible dapat rin palitan sa CKP. Hindi ko sigurado, hindi ko alam ang history nito mga paps. So ang ginawa ko rito, kinlear ko yung code. Nung nirescan ko, ayan, wala na ako nakukuhang DTC. Ngayon ang gagawin nila dito, itatry uling i-crank, tapos titignan namin kung anong posibleng lumabas na code. So ito mga paps, ang ginawa, kinrank, in-start, ayaw pa rin mag-start. Pero nung nirescan ko, ang lumabas, use CPS circuit fault P0335. Okay? So nung sinearch namin yung P0335, ang lumabas, CKP, crankshaft position sensor. Madalas kasi, ganun yung nangyayari. Kapag may problema yung sa isa, ginagawa namin, pinapalta na yung dalawa para sigurado. Yun, case to case basis hindi ko sigurado sa Ford, pero sa iba, nangyayari talaga yun mga paps. So ito, ayan, tumatakbo na, nakita nyo, in-start na. Ayan, pag in-scan to, merong isang nakuha, U12, pero nawala na yung P0335. Ngayon, try ko dito Ayan. No DTC na. Wala na ako nakukuha dito. Naka-drive na natin yan, tingnan natin. Ayan natin, no DTC, pero dito merong parang naiiwan yung U012D. Yan. Ngayon ang kasi, kung papakinggan nyo yung tunog, parang palyado Okay, naririnig nyo naman di ba? So ito mga paps yung nangyari, ang nadetect namin yung 5 code, di ba? Tapos ang ginawa, binaklas yung CKP, tapos na nilinisan, all goods naman, umandar na yung tawag dito, yung sasakyan, kaso nagkaroon ng konti problema sa minor. Pero nagawa rin ng paraan. So far, wala na akong nakukuhang code. Yung kaninang code na kakaiba, sa battery lang yon. May natanggal lang dito para sa alternator, pero wala namang issue doon. So okay mga paps, additional information lang regarding do sa Ford Everest na in-scan ko. Yung Ford Everest na in-scan ko, hindi ako ang nagbaklas noon, hindi ako ang gumawa doon, hindi ako nag-overhaul noon. So kinontak ako na mekaniko, kinontak ako na may-ari. Ang trabaho ko doon is mag-scan, kumuha ng code, mag-live data, i-monitor habang ginagawa nila yung sasakyan. I-monitor ko yung scanner ko. Kumbaga i-observe ko, live data ko, kung bakit nagkakaproblema yung sasakyan. So ang nangyari doon, na nakuha ko naman yung code, ginawa na lang. Swerte nga yung may-ari kasi nung nakuha ko yung code, yung yung hula namin regarding sa CMP, tama, sa CKP nga related, nilinis lang yung CKP, nag-okay na, nag-start yung sasakyan. Sumunod na problema doon, nung umaandar na yung makina, palyado naman. Yun nga yung sinabi ko sa mekaniko na, pre, palyado yan. Ang ginawa na lang namin, chinek ko, baka mamaya may makuha akong bagong DTC na related sa injector. Sabi naman ng may-ari, nagpalit daw siya, ganyan, nag-calibrate daw siya, so okay na yon. Ang ginawa na lang ng mekaniko, tinry na lang niyang i-bleed yung injector. So nag-okay naman, nawala naman yung palya. Ang sumunod na problema naman nun, kung marinig nyo rin sa video, yung lagatak or lagitek. Sa pagkakataon na yun mga paps, hindi ko na alam kung ano yung ginawa nila para maayos yun. Kasi yung trabaho ko lang doon ay hindi nasakop yun. Pinauwi na nila ako. So, shinare ko lang yun mga paps. Baka sakali makatulong to sa inyo na in case na magkaroon kayo ng problema. May pagkakataon na kapag ayaw umandar yung sasakyan dahil sa CKP, possible na kailangan paltan or linisin yung CMP. Ganun din yung CMP at saka pag may problema sa CMP, possible baka ang totoong dahilan nun
ay sa CKP. Alam ko nabanggit ko na dati yan, pero additional information lang yan mga paps. So paano mga paps, huwag yung kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng ganitong basic na video. Huwag nyo rin kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Paano mga paps, maraming salamat sa inyo.